Surprise, surprise everybody! What's special about today is meron po tayong behind the scenes. Hello behind the scenes. So ayun nga, so mag-iihaw po tayo. Remember yung sinasabi ko sa inyo dati na bakit ako bumibili ng barbecue, hindi ba ako marunong mag-ihaw? Pero actually marunong po ako mag-ihaw. Talagang mainit lang po dati, hindi po natin kaya. Actually ngayon is July 21st. Tagulan na po, pero nakita niyo naman, inuulan din po tayo ng pawis kasi mainit po talaga. So ayan, ngayon po is mag-iihaw na po tayo. So pang lunch po ito, alas 11 na po ngayon, Sabado. Again, July 21st yata. O basta July ng Sabado, 11 in the morning. So ayan, nakahanda na itong pang-ihaw and ngayon ko lang maitatry itong coconut husk yata ito or bao. Ayan. Sabi nila, pag nilagyan mo daw ito kasama ng may uling is tawag dito, yung usok ba niya, lalasa siya dun sa inihaw. So alam niyo parang mga smoke na meat gano'n. Pero hindi po pure coconut husk ka. Meron din po tayo syempre yung uling. So ito po yung uling. Ayan. Ordinary na uling. And then ayun nga po. Lalagyan po natin ng pampalasa which is yung coconut husk. Or ewan ko kung coconut husk nga in Tagalog is bao. Ayun. Muning huwag ka nga dito. So ayan. Excited ako dito sa behind the scenes. So ayun, makikita ko na yung itsura ko kung paano ako nagbo-vlog pag ano. Kuya. So feeling ko magiging part 2 ito kasi 15 minutes siguro ano pala tayo. Nagpapaningas pala tayo, gano'n. Pero it doesn't matter. What matters is makita nyo na marunong naman talaga ako mag-ihaw. Ayun nga guys, ano ngayon? Actually, sorry, correction, linggo pa lang ngayon. Linggo pa lang ngayon kasi may inihanda ako guys na reading. So, since Sunday naman, pabayaan nyo na ako mag-readings ng konti, alright? Ngayon guys, nagkasabi ako ng readings. Ano bang readings yung sinasabi ko? So ito is reading from the Bible. So magbabasa tayo ng konti habang nagpapaningas. Ayan. Guys, dun sa mga previous video ko, sinasabi ko naman dun na nasa Ecclesiastes ako ngayon. Siguro that was 2 months ago. And can you imagine, nasa Ecclesiastes pa rin ako ngayon. Book of Ecclesiastes sa Bible. Nandun pa rin ako. 'Di ba? Hindi na ka mag-move on. Pero I feeling ko it doesn't matter kung gaano mo katagal binabasa ang isang verse sa Bible. Ang important is yung binubulay-bulay mo bawat verse, hindi yung basta makabasa ka na lang ng marami ganun. What's important is binubulay-bulay mo. Maybe meron yung iba na kaya nilang magbasa ng mabilis and then kaya nilang ibulay-bulay ng mabilis din. Pero ako talagang siguro sabihin na nating slow ako. So ayun, I take it one verse at a time ganun. Ngayon, dito ko ba sinasabi na dito ba kinikwento yung about sa Ecclesiastes. So kinikwento ko sa inyo guys kasi nga gusto kong i-share yung binabasa ko para medyo at the same track tayo. Parehas tayo ng nilalakaran, gano'n. So, ayun. And mababasa nyo rin sa mga comments ko or sa mga description ng videos ko na para bang palagi kong sinasabi dun yung or idinidiin dun yung word na walang kabuluhan. Bakit ba? Ano bang meron? Actually, hindi ko salita yun.
salita po yun ni Solomon na kung mababasa po natin sa chapter 1 ng Ecclesiastes, mababasa po ito sa Bible. Sa unang bahagi po iyon ng Ecclesiastes, talata 2 and 3, na actually hindi lang po doon sa chapter 1, pag binasa niyo po yung buong Ecclesiastes, marami po doon na nagbibigay ng about sa walang kabuluhan. Pero bibigyan po natin ng sample. Dito nga po sa Kabanata 1, talata 2 and 3. Ang sabi po doon ay ganito: talagang walang kabuluhan, ang sabi ng tagapagtipon. Talagang walang kabuluhan. Ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Ano ang pakinabang ng isang tao sa lahat ng pagsisikap niya, sa pagpapakapagod niya sa ilalim ng araw? Nakita kong ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan. And then, kung magpo-further reading po kayo dito sa Ecclesiastes, ang dami pong sinabi dito ni Haring Solomon about sa walang kabuluhan. So, ngayon, ba't niya ba sinasabi ito? Ano ba itong buhay natin ngayon? Wala nga ba itong kabuluhan? Ganon. Doon po sa huling mga bahagi o sa huling bahagi po ng kanyang ng Ecclesiastes na sinulat ni Haring Solomon, ay hindi naman niya tayo ibiniti na sasabihin niya lang na walang kabuluhan ng buhay. Ang pinupunto niya po doon ay ganito. Sa Ecclesiastes 12, talata 13 and 14 ay ganito ang sinabi ni Haring Solomon. Pagkatapos kong masabi ang lahat ng ito ang punto. Matakot ka sa tunay na Diyos at sundin mo ang mga utos niya, dahil ito ang obligasyon ng tao. So ngayon guys, sabihin na natin, hindi pa natin maintindihan sa ngayon kung bakit sinasabing walang kabuluhan ang buhay. Pero meron tayong obligasyon, at yun nga, sinabi sa atin doon ni Haring Solomon na alamin po natin o matakot tayo sa tunay na Diyos at sundin ang kanyang mga utos. So yun guys, linggo ngayon, hindi ko napapahabain, baka sabihin nyo naman sinermon ako kayo. Nag-share lang po ako. Ayan, so nagpapaningas pa rin tayo guys. Ano nga ba iihawin natin? Ayan, naka 7 minutes na po tayo. Liempo ang iihawin po natin. Ayan, ito po yun. Nakita na ho ba kayo ng inihaw na liempo? Dito sa Philippines, usong-uso ito, ayan. Again, ito yung pang behind the scenes na camera ha. Pas ito yung main camera. So ayun, dito tayo nakafocus. Hello! This is me behind the scenes. Ayun. Magpo 4K pa sana ako guys, yung talaga malinaw na malinaw. Kaso nga lang baka hindi kayanin. Siguro mas okay na to, hindi naman ganoon ka porcelana yung kutis natin. So, 'di ba? Ayaw naman nating doon siguro sa mga gusto nila makita yung pores nila. Ayan, mag 4K po kayo. Pero para sa akin na wala naman akong ganon. Wala naman po tayong glass skin. So ayun, mag-ano na lang tayo, mag 1080 ayan. So ayun guys, natutuwa ako. Siguro kahit hindi na natin ma-finish itong video, pero gagawa tayo ng part 2 doon sa nag-iihaw na. Pero ayun nga, kahit di man tayo makagawa ng part 2 is, siguro yun nga, gusto ko lang talaga maipakita sa inyo guys na hindi ako bili lang ng inihaw na ganun. Nag-iihaw po talaga ako. Kasi parang this is therapeutic. For me ha. 'Di ba? Sabi nga, kung wala namang kabuluhan yung ginagawa natin sa mundo, at least kahit paano man lang is, hindi naman ito masama. So, ang pag-iihaw ay hindi naman siguro masama. Unless sa mga iniihaw, ang ginagamit mo siguro, di ba mag-iihaw tayo, magpaparingas tayo. Eto guys, comment down below nga. Kasi, may yes. barya kayo? Meron naman. Ito kuya. Kuya, pasensya na yan. Sige. Ayun, so ito nga, tawag dito, yung mga pampaningas natin, sabi ko nga wala nang masama sa pag-iihaw, pero kung ang gagamitin natin pampaningas is yung mga plastic, syempre di ba masama sa ozone layer yun, yung mga carbon footprints and everything, footprints and everything. So ayun, yung ganito guys, comment down below nga kung ano ba ito, kung masama bang sunugin ito, kasi gagawin ko siyang pang paningas dito sa iniihaw natin. So ayun,
But anyway, may iba pa naman akong choice. Ilalas ko na ito. Pag wala nang pampaningas, ito na yung gagamitin ko. Kasi alam ko mayroon parang plastic to sa loob eh. Di ba kaya nga, pag nilagyan mo siya ng water, hindi siya kabud-gabud na sisira. Ayun. So although ito rin, feeling ko, kasi sinunog na, tinapon na ni mami yung mga pang-ihaw na ano, yung mga pwedeng pang-ihaw. So ayun, lesson learned, next time, pag may feeling kayo na may pang-ihaw, kung medyo may place naman sa house nyo, huwag kayong tapon ng tapon. And guys, so yung mga paper na glossy, parang feeling ko, ano yan, masamang sinusunog yan. Ayun nga again, first time ko ito na matitikman yung, kasi di ba alam ko na yung lasa ng inihaw na ang ginamit mo lang is uling. So ngayon, malalasahan ko kung mag-iiba nga yung lasa niya pag ginamitan natin siya ng bao. Ito yun, coconut husk na yung amoy nito, yung magiging smoke nito, ayun, feeling ko didikit siya doon sa pagkain. And then, ayun, natutunan ko siya sa panonood ng mga vlog sa province. 'Di ba yung mga lechon manok nila doon? Ay, Chuba ha. Etong pusa ko mukhang plano pa yatang ayan, ito si Chuba. Doon ka nga. Chuba ka. Ayun. So ayun. hindi tayo nakapagpaningas, nagkwentuhan lang tayo ng nagkwentuhan. And siguro guys, yung part 2 nitong video, uumpisahan ko dun sa sa nag-iihaw na ako or dun sa patapos ng maluto yung inihaw ko. But basically, alam niyo na kung ano yung ginagawa natin pag nagpapaningas tayo ng what do you call this? Uling. Yung mga Starbucks cups nyo guys, di ba pag nagte-take out kayo, itinatapon nyo ba siya agad or ginagamit nyo pa sa shop or second and third use? Kasi ito, parang feeling ko fifth use na ito. And feeling ko hindi naman ganun siya parang di ba may research na cancerogenic daw or whatever. Pero di ba kung nabuhay naman tayo sa unang panahon, may isip mo pa ba yun? I guess hindi naman siya. Siyempre ngayon, iba na, may mga research na. Pero I guess 2 to 3 times mo i-reuse, okay naman. Ayan guys, naka 14 minutes na tayo. Puputulin ko na yung video. And ayun, magiging part 2 itong video na to. And yun sa part 2, siguro yung patapos na ako mag-ihaw, ganun. And thanks for watching guys.